Magandang araw, this is Mami Yen, ang feeling vlogger ng Bulacan. Hello mga mi, samahan niyo ako ngayon magluto ng ginataang talbos ng gabi. Maaga ako magluluto ngayon kasi baka masira yung gata ng nyog na binili ng aming tatay. Ang out na kasi sa trabaho ay maaga, alas 6 pa lang. So mga 6:30 or before 7 ay nandito na siya sa bahay. So kailangan mailuto ko na agad itong ulam namin ng pananghalian kasi baka masayang yung gata. Mula nga nang matry kong magluto nito mga mi, talagang napapadalas na nga sa tuwing makikita ko na available ito dun sa suki na binibilhan ko. Paano naman kasi naging favorite na talaga namin to. Ang sarap naman kasi talaga ng lasa. Para ka na rin nakatikim ng pinangat ng Bicol kapag nagluto kayo nito. The best! Sabi nga pala sa akin nung nagtitinda na binibilhan ko ng dahon ng gabi, kapag hilaw pa yung dahon, wag daw hahaluin. Hayaan lang natin siyang maluto. Pakuluin hanggang lumambot. So kapag malambot na siya, saka natin siya haluin para hindi kumate yung dahon. Diba kasi na-try nyo na ba, nakakain na ba kayo ng ginataang laing na makate? Diba halos hindi mo naman makain kapag ganon kasi ang kati sa dila. So ayun lang pala yung technique sa pagluluto ng dahon ng gabi or laing para hindi makati. At nung ganon nga yung ginagawa ko, hindi na nga kumakate yung mga niluluto kong laing or dahon ng gabi. Nung luto na nga yung dahon ng gabi, saka ko naman inilagay yung mga hipon. Hindi kasi pwedeng ma-overcook tong mga hipon kasi kumukunat siya, 'di ba? Parang siyang goma kapag kinagat nyo. Na-try nyo na ba makakain ng overcook na hipon? 'Di ba ang kunat para siyang goma? Wala lang, gusto ko lang i-share ganon. Kasi based on experience ko lang naman yun. Sa mga mahilig magata dyan at favorite talaga yung mga ginataan, kagaya nito, alam ko tuyo yung pagluluto nyo ng gata, diba? Yung medyo nagmamanti-mantika, masarap nga daw talaga yun. At oo, masarap naman talaga siya. Pero mas bet ko yung medyo may sabaw ganito. Wala lang, trip ko lang. Char. Gusto ko kasi yung medyo may sabaw. Para sabaw palang ulam na, ganun. O, kanya-kanyang trip lang yan ha. Baka i-bash nyo naman ako na ang labnaw ng ginataan ko. Pero kahit ganyan yan, masarap talaga yan mga mi. Sinasabi ko sa inyo, masarap to, masarap to. Ayan, luto na. Pagkatapos ko nga magluto, lumabas naman ako ng bahay para makapagdilig ng aking mga halaman. Napansin ko kasi na nanunuyo na yung mga dahon ng aking mga halaman. Diyos mio, ilang araw na pala mula ng huling dilig ko sa kanila na wala sa isip ko. Huwag ganun te, ikaw nga pag hindi nadidiligan, natitigang yung mga halaman mo. Syempre ganun din yun. Ay, ganun po ba yun? Ay, sorry naman. Joke lang po. Pinapatawa ko lang kayo. Bumibigay ka naman. Ay! Haro, kumikarengkeng na naman si Inday. O siya, hanggang dito na lang nga mga mima at baka kung saan pa mapunta yung mga pinagsasabi ko dito. Ako'y makurot ni Lolo M. Sobrang strict pa naman ang lolo nyo.